Hinamak na manugang. Kabanata 189. Umiti si Alex Dixon at sinabing, mahirap kalimutan kahit gusto mo. Chen Xiaojiao, matagal mo na akong sinusundan. Gusto mo bang magkusa na habulin ako? Nang aasar ang tono niya pero double story. Namula agad ang mukha ng dalaga. She glared at him and said, Sino? Sinong naghahabol sa'yo? Hindi kita hinahabol. Gayunpaman, ang paraan ni Alex Dixon sa pagpuri sa kanya bilang isang kagandahan ay nagpabago sa bahagi ng kanyang galit. Hindi niya maiwasang makaramdam ng saya. Umiti si Alex Dixon. Paanong hindi niya maalala kung sino ang maliit na sili na ito? Hindi ba siya ang kakaibang apo ng makajos na doktor sa Haicheng na si Shou Changqi? Noong huling beses na pumunta siya sa Wang family para bigyan si Uncle Lee ng acupuncture, ilang beses siyang pinahirapan ng batang babae na ito. Binigyan pa siya nito ng mahihirap na tanong, ngunit isa-isa niyang pinasuko ang mga iyon. Napaubo si Shou Changqi. Nadapa si Shou Changqi at gamulong pababa mula sa passenger seat. Ang kanyang mukha ay lantian, at ang kanyang mahabang balbas, na lagi niyang itinatangi, ay nililipad ng hangin. Hinawakan niya ang pinto ng sasakyan at napabuntong hininga ng ilang beses. Sa sobrang galit niya nanggigil siya at tinuro ang apo. Ikaw, babaliin mo ba ang matanda kong mga buto? Muntik mo nang idulot ang sakit sa puso ko. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, yumuko si Shou Changqi at nagretch. Umupo siya sa gilid ng kalsada habang hinahabol ang hininga. Mabilis na tumakbo si Chen Xiaojiao. Lolo, hindi ko sinasadya. Dahil lahat ng ito sa karera ng sasakyan ni Alex Dixon. Hindi ko lang siya naabutan. Habang nagsasalita siya, galit niyang tinitigan si Alex Dixon. Isa siyang pangunahing miyembro ng Haicheng Racing Club at nakakuha pa ng lisensya sa pagmamaneho. Siya ay higit sa 5 taong gulang, ngunit siya ay talagang binasura lang ng isang pangpamilyang Mercedes-Benz na minamaneho ni Alex Dixon. Kung ang bagay na ito ay kumalat sa Haicheng, paano pa siya magkakaroon ng mukha na makisalamuha sa club? Nang makita si Shou Changqi na hindi makahinga ng mahabang oras, naglakad si Alex Dixon. Isang tipak ng ilang punto ng hintuturo na enerhiya ang pumasok sa kanyang mga daliri at gitnang mga daliri at pinindot ang nasa Divine Hall, Sky Pillar, at Wind Gate sa kanyang likod. Agad na bumuti ang berdeng mukha ni Shou Changqi, at agad na bumaba ang presyo ng kanyang dugo. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ni Alex Dixon. Much better. Salamat, Master, sa tulong mo. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Shou Changqi. Mukhang nahihiya siya. To think na kinoronahan siya bilang number 1 godly doctor sa Nanguang. Hindi niya inaasahan na napakalakas ng acupuncture technique ni Alex Dixon na kaya niyang pakalmayan ang dugo at qi sa kanyang katawan sa pamamagitan lamang ng ilang daliri. Tanong ni Alex Dixon, Elder Shou, pumunta ka ulit sa Jinling dahil naimbitahan kang magpatingin sa doktor. Hindi, may isang taong nagpapunta sa akin dito at imbitahan si Master Dixon. Kinawayan ni Shou Changqi ang kanyang kamay at sinabi. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Invite mo akong magpagamot ng sakit ko. Marunong ding gumamot ng mga sakit ang lolo ko, kaya hindi ko na kailangan na gamutin ka, mabilis na sabi ni Chen Xiaojiao. Kalokohan. Taking gulat ni Shou Changqi kaya't tumayo siya at galit na may madilim na mukha, huwag kang bastos kay Master Dixon. Paano ko maikukumpara ang husay ni Master Dixon sa medisina? Bilisan mo at humingi ng tawad kay Master Dixon. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling humingi ng tawad si Shou Changqi kay Alex Dixon. Master Dixon, pilya talaga itong apo ko. Tuturuan ko talaga siya ng magandang leksyon mamaya. Ayos lang. Umiti si Alex Dixon. Naranasan na niya ang pagiging maanghang ni Chen Xiaojiao at hindi niya ito isinasapuso. Nang makitang normal ang ekspresyon ni Alex Dixon, matapang na sinabi ni Shou Changqi, Master Dixon, hiniling mo sa akin na bigyang pansin ang mga mamahaling Chinese na gamot. Karaniwang mas binibigyang pansin ko ang mga ito, ngunit hindi ako nangangahas na basta-basta magbigay ng mga ordinaryong halamang gamot sa kanila. Mayroong Chinese Medicine Exchange Exhibition sa Haicheng sa loob ng 2 araw. Ito ay napakalaking sukat, at ito ay hino-host ng Young Master ng Jing City, Renhe Hall.
Siguro kung interesado si Master Dixon. Renhe Tang. Medyo interesado si Alex Dixon. Dahil ang Renhe Hall sa Jing City ay kilala ng lahat sa Huaxia. Ito rin ang unang gintong signboard sa mundo ng medikal. Sinasabing mahigit 300 taon nang ipinasa ang TCM ng pamilya. Hindi niya inaasahan na ang isang sikat na Renhe Tang ay talagang pupunta sa Haicheng para mag-host ng Chinese Medicine Exchange Meet. Malamang nakukuha din siya ng ilang mahahalagang halamang gamot. Ren ang pangalan. Hindi maiwasang isipin ni Alex Dixon ang Renfeng na nakilala niya. Sinabi ni Shou Changqi, Master Dixon, nakuha ko ang mga table tasks mula sa iyo. Nakita ng young master ng Hall of Peacekeeping na si Renan, ang kamanghamanghang epekto ng mga table tasks. Nabigla siya sa iyong teknolohiya sa parmasyutiko. Kinahangaan ka niya at umasa na imbitahan ka sa sosyal na pagpupulong. Gayon din, nais kong hilingin sa iyo na turuan ako tungkol sa formula ng tableta. Narinig ni Alex Dixon na ang kausap ay tinawag na Renan at tumango. Bahagya siyang kumunat ang noo. Gusto niya ang race 8 ako. I don't dare. Mabilis na sabi ni Shou Changqi. Paliwanag niya, actually, kamakailan lang ay nakabuo si Renhet ang ng bagong pangunahing gamot na nahulog sa bottleneck. Ang epektong panggamot ay hindi pa nakakalusot. At ang bagong gamot na ito ay katulad ng iyong tableta. Gustong itanong ni Boss Ren para sa ilang gabay para makita ang bulok na formula ng bagong gamot ng kanyang pamilya, para malaman kung saan nanggaling ang problema. I see. I understand. Tumango si Alex Dixon. Sa katunayan, ang formula ng kanyang pill ay semi-finished formula lamang para sa kanya. Dahil nagtanggal siya ng ilang halamang gamot, mabisa ang tableta para sa mga ordinaryong tao. Walang silbi para sa kanya na dagdagan ang kanyang paglilinang sa pamamagitan ng pagkain ng tableta. Mabilis na sinabi ni Shou Changqi, sa totoo lang, karamihan sa mga gamot para sa cardiovascular at cerebral vessels ay inaangkat sa bansa, at ang presyo ay higit sa 4 na digit. Si Boss Ren ay gumawa ng bagong gamot na ito ay pangunahin upang masira ang sitwasyon at hayaang kainin ito ng mga ordinaryong pasyente. Kung si Master Dixon ay handang magbigay ng ilang mga payo, si Boss Ren ay hindi nagpapasalamat. Siya ay handang magbigay kay Renhet Ang ng 1% ng mga bahagi. Mukhang mabait siyang tao. Walang silbi na kunin ko ang shares ng kumpanya niya. Umiti si Alex Dixon at sinabing, sabihin mo sa kanya na hindi problema na tulungan siyang tingnan ang race 8. Hindi na kailangang magbayad. Kung mayroon man siyang mahahalagang spiritual herb sa kanyang tindahan, bigyan mo lang ako ng ilan sa mga iyon. Nang makitang madaling sumang-ayon si Alex Dixon, naging excited si Shou Changqi. Sabi niya, Master Dixon, ikaw ang mabait at mapagbigay. Kung matagumpay na mabuo ang gamot na ito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming buhay ang maliligtas? Natigilan si Chen Xiaojiao at bumulong, idiot. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng shares ni Renhe Tang? 10 milyon. Ayaw mo ng ganyan karaming pera. Umiling si Alex Dixon at ngumiti. Ang pera ay walang halaga sa akin. Nagpapanggap. Kinurot ni Chen Xiaojiao ang kanyang mga labi at mapang-asar na sinabi. Xiaojiao. Humingi ng tawad kay Master Dixon. Galit na galit si Shou Changqi kaya pinandilatan siya nito. Umiti si Alex Dixon at winagiway ang kamay. Tanong niya, kailan tayo aalis? The social meeting will be held the day after tomorrow. Ako mismo ang maghahatid kay Master Dixon bukas. Tumingin si Alex Dixon kay Chen Xiaojiao at ngumiti. Siya ang magde-drive. Or should I drive? Huwag mong maliitin ang mga tao. Kung may kakayahan ka, pumunta tayo sa Haicheng at magkaroon ng isa pang laban, sabi ni Chen Xiaojiao nang hindi kumbinsido. Mapait na ngumiti si Shou Changqi at sinabing, napakamahal ng katawan ni Master Dixon. Paano ako maglalakas loob na hayaan ang apo na ito na walang kamay at paa na magmaneho? Naghihintay ang driver sa hotel. Nagpumilit siyang lumabas para hanapin ka ngayon at nagmamaneho ng sasakyan, lumabas ang driver. Lolo, hindi ako partikular na pumunta para hanapin siya. Namula si Chen Xiaojiao at tumalikod na may tatak ng paa. Lumipat ang tingin ni Alex Dixon sa kanyang likuran. Hindi niya akalain na bata pa at maganda ang pag-unlad ng dalaga. Tuldok.
Sa susunod na umaga, nakahanap ng dahilan si Alex Dixon para pumunta sa Haicheng at maghanap ng makakausap sa negosyo. Sumakay siya ng taxi papuntang Haicheng sa entrance ng hotel. Hindi kalayuan ang Haicheng sa Jinling, at darating sila sa hapon. Personal silang tinanggap ni Boss Ren sa labas ng gate ng lungsod, at bukod pa doon, nang marinig ang grupo ng mga big shots ni Haicheng ang balita ng kanyang pagdating, lahat sila ay umalis ng lungsod para makipagkita. Naghahanda si Lee Tailei para sa isang business trip, ngunit nang marinig niya ang balita na darating si Alex Dixon, agad niyang kinansela ang biyahe at lumabas para salubungin siya. Isang dosenang magarang sasakyan ang nakapila sa labas ng gate ng lungsod. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Nagulat ang mga dumaan at nagbigay ng mga payo. Akala nila ay isang mataas na opisyal mula sa Jing City ang dumating. Kabanata 170. Nang makita ang eksenang ito, hindi maitago ni Alex Dixon ang mababang profile kahit na gusto niya. Maaari lamang siyang manatili sa kotse at magmaneho hanggang sa hotel. Si Renan ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mga 30 taong gulang. Siya ay isang pinong tao, at ang kanyang saloobin kay Alex Dixon ay lubhang magalang. Espesyal pa siyang nag-book ng isang vacation manor sa labas ng lungsod para salubungin si Alex Dixon. Para hindi maging high profile ng mga luxury cars sa labas ng city gates, pagkatapos magstay ni Alex Dixon sa hotel, maaga siyang sumakay ng taxi at nagtungo sa manor. Ang Golden Emperor Manor kung saan ginanap ang welcoming banquet ay pag-aari din ng Ren family. Ang manor ay maluho at matikas, at kadalasang ginagamit ng Ren family para tumanggap ng mga VIP. Nang makita ng gatekeeper ng manor si Alex Dixon, maaga siyang dumating. Takot to the point na magre-report. Umiling si Alex Dixon at pinigilan siya. Siya ay higit sa lahat dito upang lumahok sa Herb Exchange meet. Ayaw niyang magdulot ng sensasyon sa pagpunta lang dito. Kakaiba ang tanawin ng Golden Emperor Manor. Gayunpaman, dahil sa maling pagkalkula ng oras ni Alex Dixon, dumating siya ng 1 oras at kalahating mas maaga kaysa sa inaasahan. Kaya naman hindi pa dumarating ang mga bisita. Tahimik ang hardin. Naglakad-lakad din siya, ninanamnam ang tanawin para magpalipas ng oras. Naglakad-lakad si Alex Dixon at ni-enjoy ang tanawin. Talagang masasabi na ang Ren family ay talagang gumugol ng maraming pagsisikap sa manor na ito. Sa sandaling pumasok ang isa sa manor, mararamdaman ng isa na parang may ibang mundo. Ang mga talon at bangin ay gawa ng tao, ngunit lahat sila ay natural, na walang kaunting bakas ng epekto sa paggawa. Nalampasan ni Alex Dixon ang isang talon at nakita niya ang isang napakarilag na sinaunang gusali na nakatago sa kagubatan ng kawayan. Sa plaka ng pinto, may 3 malalaking salita, Treasure Medicine Pavilion. Ang pinto ay kalahating sarado. Sumilip si Alex Dixon sa puwang sa pinto at alam na ang mga stand ay puno ng lahat ng uri ng pambihirang halamang gamot. Ang ilan sa mga halamang gamot ay naglalabas ng mahinang pagpipilian na enerhiya. Marahil ay may ilang mga halamang gamot na makakatulong sa kanyang paglilinang. Nakita ni Alex Dixon na walang tao sa loob at ayaw niyang pumasok. Gayunpaman, gusto lang niyang tingnan. Higit pa rito, na-curious siya sa mga halamang ito, kaya itinulak niya ang pinto at pumasok. Tahimik ang pavilion. Walang tao sa loob. Talagang napakaraming mamahaling Chinese na gamot sa loob, tulad ng mga sungay ng USA sa dugo at 100 taong gulang na Polygonum multiflorum na hugis tao. Ang mga halamang gamot na ito ay pawang napakabihirang at mahalagang mga halamang gamot sa merkado. Gayunpaman, tumingin si Alex Dixon sa paligid at medyo nabigo. Dahil walang mga halamang gamot na may sapat na enerhiya sa loob. Aalis na sana siya nang biglang may nakita siyang sandalwood na kahoy na box sa mesa. Sa loob ng kahon ay talagang naglalabas ng isang mayamang espiritong enerhiya. Nagulat si Alex Dixon. Hindi kaya may pinakamataas na kayamanan sa kahon. Hindi niya maiwasang maglakad papunta sa mesa at kunin ang kahon. Akmang bubuksan na niya ito. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa kanyang likuran. Sino ito? How dare you come to the Ren residence to steal? Nakain mo na ba ang puso ng oso at ang bituka ng leopardo? Lalo na pamilyar ang sigaw na ito.
Sa ilang sandali, talagang hindi naalala ni Alex Dixon kung sino ang taong ito. Tumingon siya at hinarap ang taong ito. Agad naman siyang sumimangot. Si Renfeng iyon. Nang makita ni Renfeng si Alex Dixon, natigilan siya sandali, pagkatapos ay napuno ng galit ang mukha niya. King ina, so ikaw pala anak ka ng kagang. Parang may naaamoy akong mabaho. Nakakain ka ba ng tae? Walang pakialam na sabi ni Alex Dixon. Hindi man lang ito iniisip ni Renfeng. Tinakpan niya ang bibig at galit na umungol, "You are courting death." Nagkibit balikat si Alex Dixon at ngumiti sa kanya. Nang makita ang mapanghamak na ekspresyon ni Alex Dixon, mas nagalit si Renfeng. Sa likod niya ay may 4 o 5 lalaki na parang mga palaboy. Lahat sila ay may kahihiyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mariin niyang tinitigan si Alex Dixon, iwinagayway ang kanyang kamay, at itinuro, pumunta ang batang ito sa Treasure Medicine Pavilion para magnakaw ng mahahalagang halamang gamot, hulihin niyo siya at baliin ang mga litid ng kanyang binti. Tingnan natin kung maglalakas loob na pumunta pa rin siya sa Ren family, sa darating. Oo. Ang ilang mga tulisan sa likod ni Renfeng ay agad na umabanti ng agresibo. Sabi mo may ninakaw ako. Anong proof mo? Dumilim ang mukha ni Alex Dixon at malamig na tanong niya. Umisi si Renfeng at tumuro. Patunay ang mahogany box sa kamay mo. Malamig na sabi ni Alex Dixon, di ko gustong kunin ito, nakita ko lang sa mesa, kaya kinuha ko para tingnan. Hinding-hindi aaminin ng mga magnanakaw na may ninakaw sila. Sinabi ni Renfeng na may mapanuksong ekspresyon, mga asong magnanakaw, noong huling beses na nanligaw ka sa isang babae mula sa isang mabuting pamilya, tumanggi kang umamin. Ngayon nahuli kitang nagnanakaw ng mga bagay. Ano pa ang sasabihin mo? Hindi bagay kung hindi mo aminin. I'll personally interrogate you later. Let's see kung hanggang kailan mo matikom ang bibig mo. Tinitigan niya si Alex Dixon na may mabangis na liwanag sa kanyang mga mata. Sa huling pagkakataon na nailigtas niya ang mag-ama ng Lewes family sa Jinling at nagkaroon ng conflict kay Alex Dixon, lagi niyang naaalala ang utang na ito. Ngayon, may mga mata ang Diyos para mahulog si Alex Dixon sa kanyang mga kamay. Si Renfeng ay sumumpa sa kanyang puso na pagkatapos niyang mahuli si Alex Dixon mamaya, tiyak na pahihirapan niya ito ng buong lakas. Una, puputulan niya ang mga litid sa kamay at paa ng batang ito. Ibigay mo ang mga ninakaw. Mabangis na sigaw ni Renfeng. Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Ibinalik niya ang kahon sa mesa, tumalikod at sinabing, hindi sa iyo ito. Dapat mong hintayin na dumating ang may-ari ng kahon at ibalik ang mga ninakaw na gamit sa may-ari bago gumawa ng hatol. Paghuhukom. Natigilan sandali si Renfeng, pagkatapos ay tumawa ng mapanukso. Ako talaga ang may-ari ng kahon na ito. Ito ay isang mapagbigay na regalo na inihanda ng aking pamilya upang ibigay sa isang natatanging panauhin. Ikaw. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Hindi ba't si Renan ang may-ari nitong Golden Emperor Manor? Hindi kaya ang kahon na ito ay dinala dito ni Renfeng at hindi kay Renan? Si Renfeng ay may masungit na hitsura sa kanyang mukha. Mabangis niyang sinabi, kahit paano mo ipaliwanag sa akin ngayon, hindi ka makakatakas sa akin tulad noong nakaraan. Ang kahon na ito ay naglalaman ng 10 milyong purple ginseng. Kahit na ang halaga ng pera na ninakaw mo, ako sa tingin mo ay hindi ka na makakalabas sa kulungan sa buong buhay mo. Pagkasabi nito ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na dalhin ang mahogany box at buksan ito on the spot. Ang isang alon ng na enerhiya ay agad na mula sa kahon. Sa loob ng kahon ay talagang isang purple skin ginseng. Nagulat si Alex Dixon sa kanyang puso. Ang purple skin ginseng na ito sa kahon ay naglalaman ng mga katangian ng enerhiya, at ito ay talagang napakamahal. Sa oras na ito, sunod-sunod na ring dumating ang mga bisita. Pinalibutan sila ng mga tao at nagtataka silang napatingin. Kara-rating lang ni Alex Dixon sa Haicheng. Hindi siya nakilala ng mga bisitang inimbitahan ng Ren family. Nagsama-sama sila at tinuro siya. Nahuli siya ni Renfeng sa lugar at naging mas mayabang. Matuwid niyang ibinalita sa karamihan. Napakatapang ng brat na ito. Talagang naglakas loob siyang magnakaw ng mga mahahalagang gamot sa hardin. Nahuli ko siya kaagad. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya,
Ang taong magnanakaw sa hardin ay isasama muna sa mga lansangan upang ipakita sa mga publiko. Pagkatapos, babaliin niya ang 4 na paa at ibibitin ang sarili sa puno bilang babala sa iba. Pagkatapos niyang magsalita, mahigpit niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na kunin ang lubad ng abaka at maghanda para itali si Alex Dixon. Umisi si Renfeng at sinabing, Alex Dixon, mamaya ay gagamitin ko ang lubad ng abaka para takpan ang iyong ulo. Lumuhad ka sa lupa na parang aso at aakayin ko sa hardin. Kung kumilos ka, hindi ka magdurusa. Depende yan kung may kakayahan ka o wala, mahinang sabi ni Alex Dixon. Tumanggi ka pa ring aminin ang pagkatalo kahit nasa harap ng kamatayan. Galit na ikinaway ni Renfeng ang kanyang kamay, pumunta ka, dalhin mo siya rito at lumuhad sa ilalim ng aking mga paa. Ang Haicheng ang kanyang teritoryo. Gaano man kalakas si Alex Dixon, hindi siya makakatakas sa kanyang pagkakahawak. 4 na matipunong mandirigma ang agresibong sumugod kay Alex Dixon. Kabanata 171. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Nang makalapit sa kanya ang bodyguard ay sinapak niya ito. Hindi niya ginamit ang kanyang paglilinang. Pero, mahigit 3 metro ang layo ng mga tulisan tumakbo sa harapan. Napahiga siya sa lupa at hindi na makabangon. Tumalon si Alex Dixon at sumipa ng ilang beses sa ere, madaling itinapon sa lupa ang mga tulisan. Sa isang kisap mata, natapos na ang labanan. Ginamit ni Alex Dixon ang kanyang napakalaking kalamangan upang malutas ang problema. Napatulala ang mga tao sa paligid. Hindi nila akalain na si Alex Dixon, itong binatang nakasuot ng ordinaryong damit, ay talagang itatago ang kanyang tunay na lakas. Pinagpawisan si Renfeng. Ang kanyang mga hatchet men ay mga martial artist din, ngunit sa harap ni Alex Dixon, mahina sila bilang mga bata. Isa pa, parang hindi pa ginagamit ng lalaking ito ang buong lakas niya. Ang galing ng bastard na ito ay hindi maarap. Laking gulat ng lahat na hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas. Malamig na tinapik ni Alex Dixon ang alikabok sa kanyang damit, tumalikod at umalis. Nandito siya bilang bisita ngayon. Ayaw niyang gawing masama ang manor ni Renan. Kung hindi, ang iilang taong ito ay matagal nang malubhang na sugatan. Si Renfeng ay umungal na may mahigpit na boses, tawagan kaagad ang isang tao. Sabihin na may nagnakaw ng lilang ginseng, dapat natin siyang mahuli. Sino ba ang may lakas ng loob na magnakaw sa pamilya Ren? Isang marangal na boses ang biglang tumunog. Tumangala si Alex Dixon at nakita si Renan na naglalakad na puno ng galit ang mukha, napapaligiran ng isang grupo ng mga tao. Si Li Tailei, Shou Changqi, at ang iba pa ay sumusunod sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon at sinabing, ngayon lang, ako. Ngunit bago niya matapos ang kanyang mga salita, tumawag muna si Renfeng. Kuya, magnanakaw ta. Kanina pa niya gustong makawin ang purple ginseng, at nahuli ko siya. Tumingin si Alex Dixon kay Renfeng at pagkatapos ay kay Renan. Bagaman inaasahan na niya ito, nagulat pa rin siya nang malaman na magkapatid sila. Kung tutuusin, iba talaga ang kanilang mga personalidad. Ibig mong sabihin, Master Dixon. Natigilan si Renan, pagkatapos ay kumunat ang noo niya at pinagalitan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Si Master Dixon ay isang natatanging bisita ng asyenda. Iginagalang na panauhin. Puno ng paghamak ang mukha ni Renfeng. Kuya, bakit Master pa ang tawag mo sa kanya? Huwag kang magpapaloko sa bastos na to. Nag-inquire na ako sa background niya. Ang batang ito ay manugang ng Liwes family. Ang panganay na tiyuhin ng Liwes family. Sinabi niya, sa akin ng personal na itong si Dixon ay pinakamagaling sa pag-freeload at pag-inom. At saka, sa ngalan ng pagtingin sa feng shui, patuloy siyang nanloloko ng mga tao. Bawal kang maging bastos kay Master Dixon. Habang naririnig ni Renan, mas naging pangit ang kanyang ekspresyon. Putol niya sa malalim na boses, Renfeng, humingi ka agad ng tawad kay Master Dixon. Hindi naging madali para sa kanya ang mag-imbita ng isang marangal na panauhin, ngunit sa totoo lang ay iniinsulto siya ng kanyang nakababatang kapatid sa harap ng lahat. Nang marinig ito ni Renan, napuno siya ng galit. Sumimangot si Renfeng at pinalaki si Renan pataas at pababa. Masungit na sabi niya, Kuya, nalilito ka yata.
Bakit ka ganyan sa mga tanggang mayayamang mga ngalakal kay Jinling? Niloko ng batang ito. Nahuli ko ang batang ito ng personal para magnakaw ng purple ginseng. Kung hindi ka naniniwala sa akin, lahat dito ay makapagpatunay para sa akin. Pagkatapos sabihin niyon, sumigaw siya sa mga nakapaligid na tao, sabihin mo sa akin, kinuha ba ng lalaking ito ng Dixon ang lilang ginseng? Matapos ang ilang segundong katahimikan, isang kalat-kalat na tunog ang umalangaw-ngaw. Parang ganun na nga, talagang iyon ang nagnakaw ng kahoy na kahon at nahuli ng pangalawang young master at ng kanyang mga tauhan. Sa mga nakapaligid na tao bilang mga saksi, mas naging proud si Renfeng. Kuya, malinaw na narinig mo na ngayon, tama. Hindi lang manloloko ang batang ito, kundi magnanakaw din. Nakikita ko na ikaw ngayon ang namamahala sa kumpanya, araw-araw na nagsusumikap, sobrang abala na hindi mo man lang masabi sa sarili mo, mali. Nakita niyang hindi siya binigyan ng mukha ng kanyang kapatid sa harap ng lahat, at sadyang minamaliit pa siya. Galit na galit si Renan na lumalabas ang usok sa kanyang ulo, ngunit nandito pa rin si Alex Dixon. Pansamantala lang niyang nasupil ang apoy at magalang na tumalikod para humingi ng tawad kay Alex Dixon. Master Dixon, nakababatang kapatid ko si Renfeng. Kadalas, hindi siya dinidisiplina ng maayos ng pamilya, pero ngayon ay nasaktan ka niya. Paparusahan ko siya ngayon. Hihingi siya ng tawad sa iyo ng personal. Tumawa si Renfeng at sinabing, Kuya, na brainwash ka yata sa panloloko. Bilisan mo at sabihin mo ito kay tatay at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Huwag mong sasabihin kahit kaninong. Ako ang kuya mo, at may karapatan akong turuan ka. Sabi ni Renan sa malalim na boses. Si Renfeng ay walang takot. Malamig niyang ngumisi. Wala kang karapatang alalahanin ako. Tsaka magnanakaw ako. Ano bang problema ko? Hindi napigilan ni Alex Dixon na sumimangot nang makita si Renfeng na napakasuwain at hindi inilalagay si Renan sa kanyang mga mata. Renfeng crossed his arms and said with a piercing voice, dalhin mo si Alex Dixon at hintayin ang pagdating ng tatay ko. Pagkatapos ay gagawa tayo ng desisyon. Ayaw magwala ni Renan sa harap ng lahat. Sinabi niya sa malalim na boses, itong purple ginseng ay regalo para kay Master Dixon. Humingi agad ng tawad kay Master Dixon. Natigilan si Renfeng ng ilang segundo at biglang sumimangot. Kuya, ibinigay mo ang pinakamahalagang purple ginseng sa pavilion para manloko ng walang pahintulot. Pumayag ba si tatay dito? Ang Precious Medicine Pavilion ay pag-aari ng pamilya Zhao. Kung sasabihin kong ninakaw niya ito, hindi niya nalaman iyon. Mayroon akong karapatang harapin ang bagay na ito. Kuya, hindi mo kailangang makialam. Labis na galit si Renan sa kanyang puso. With a solemn face, he said, ano ang gusto mong gawin dito? Nag-cross arms si Renfeng at sumulyap kay Alex Dixon. Nakangusong sabi niya. Una sa lahat, binugbog niya ang mag-ama ng pamilyang Liwes sa Jinling at sinubukan pang mostiyahin si Megan Liwes. Kailangan niyang lumuhad sa harap ng mag-ama ng pamilya Liwes at humingi ng tawad sa kanila. Dapat din pasanin ang lahat ng gastos sa pagpapagamot sa pag-iisip. Ang mag-ama ng pamilya Liwes ay hindi nang ahas na magsalita, ngunit hindi ako sanay sa pananakot at pananakot sa mahihina. Dapat kong itaguyod ang hustisya para sa kanila. Ano pa? Malamig na tanong ni Renan. Walang dapat ikatakot si Renfeng. Aniya, pangalawa, kinuha ni Alex Dixon ang kayamanan ng pavilion nang walang pahintulot ko. Para sa kapakanan ni Kuya, hayaan niyang putulin ang isang kamay niya para humingi ng tawad sa kanyang krimen. Tapos ka na ba? Tanong ni Renan nang hindi nakapikit. Buong pagmamalaking tumango si Renfeng. Malamig na sabi ni Renan, dahil tapos ka nang magsalita, umalis ka na rito. Pagkasabi nun ay winagiwi niya ang kamay niya. Naglakad pasulong ang kanilang bodyguard at arestuhin na sana si Renfeng. Bitiwan mo ako. Sinong nang ahas na hawakan ako? Sigaw ni Renfeng at pilit na kumawala sa kanyang kontrol. Mabangis siyang umungol, Renan. Isa ka lang anak sa labas. Paano mo seseryosohin ang iyong sarili sa pamamagitan lamang ng paggawa ng kaunting pera? Sabihin ko sa iyo, sa huli, kailangan pa rin ako ng pamilya rin para magdesisyon. Hindi mo ginagalang ang kuya mo at hindi mo alam ang tama at mali. Boss Ren, medyo kulang sa disiplina ang nakababatang kapatid mo.
Inangat ni Alex Dixon ang ulo at malamig na nagsalita. Mabilis na tumungo si Renan at sinabing, "Oo, pagkatapos ng usapan na ito, dapat kong disiplinahin itong walang kabuluhan." Umisi si Renfeng at sumigaw, "Sa teritoryo ko, gusto mo pa akong sampilan? Kung may lakas ka ng loob, subukan mo." Nang matapos siyang magsalita, biglang kumislap ang figure ni Alex Dixon at lumitaw sa harap ni Renfeng. Hinawakan niya ang kwelyo ni Renfeng at nagtaas ng kilay ng mapanukso. "Hayaan mo akong subukan." Napakabilis ng kanyang mga galaw na hindi lamang ang karamihan ay hindi nakakita ng malinaw, maging si Renan ay nakaramdam lamang ng pagkalabo sa kanyang mga mata. Humigpit ang kwelyo ni Renfeng at agad na humigpit sa kanyang leeg. Pulang-pula ang mukha niya at makapal ang leeg. Buong lakas siyang nagpumiglas at mariing tinitigan si Alex Dixon. Hindi niya akalain na si Alex Dixon ay maglalakas loob na salakayin siya, ang young master ng Ren family, sa harap ng napakaraming tao. Si Renfeng ay parang tandang na ang leeg ay hinawakan ni Alex Dixon. Binuhat siya ni Alex Dixon at tuloy-tuloy na sinipa sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang mabangis na liwanag habang pinipiga niya ang kanilang mga salita. "How dare you attack in the territory of Ren family? You are courting death." Ganoon ba? Napangiti si Alex Dixon at biglang sinampal ang mukha niya. Kabanata 172. Pang! Ang malutong at malinaw na tunog ay nabigla sa lahat. Agad na sinampal ang kaliwang pisngi ni Renfeng. Namula ito at gulat na napatitig kay Alex Dixon. Makalipas ang ilang segundo, bumalik siya sa katinoan at galit na umungol, "You dare hit me? Kung gusto mo akong suntukin, sige. Ano bang gusto mo?" Nagtaas ng kilay si Alex Dixon at walang pag-aalinlangan sinampal siya. Ang mga pisngi ni Renfeng ay namamaga na parang steam bun. Nagkaroon pa siya ng nosebleed. Napaungol siya sa galit. Bilis. May gustong pumatay sa kanya. Nagulat ang ilan sa mga bodyguard. Nang bumalik sila sa kanilang katinoan, agad nilang gustong sumulong. Sigaw ni Renan sa malamig na boses. "Tumigil kayo. Kung may manggahas na humakbang pasulong, babaliin ko ang kanilang mga paa." Ang mga mandirigma ay hindi agad ng ahas na humakbang pasulong at tumayo sa gilid sa takot. Nang makitang walang nang ahas na humakbang pasulong, galit na galit si Renfeng kaya namumula ang kanyang mga mata at nagbanta siya ng husto. "Alex Dixon, kung maglakas loob kang saktan ang isang hibla ng buhok ko, tiyak na tadteren ka ng tatay ko. Ngayon alam mo na bang hanapin ang iyong ama?" Mapanuksong sinabi ni Alex Dixon, "Kung hindi rin alam ng tatay mo ang tama sa mali, hindi ko inirerekomenda na disiplinahin siya." Pagkasabi noon ay sinampal niya ulit ito at casual na nagtanong. "Sabihin mo sa akin, sino ang namamahala dito?" Napasigaw si Renfeng, "Papatayin kita." Isa pang sampal ang ibinalik sa kanya. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Sino ang gumagawa ng desisyon? Si Renfeng ay binugbog hanggang sa tumulo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. May tatak ng palad sa kanyang mukha, at hindi siya ng ahas na gumawa ng isa pang tunog. Sa hindi pagkakataon, isa pang sampal ang damapo sa kanyang mukha. Sa tuwing magtatanong si Alex Dixon, bibigyan niya ng matinding sampal si Renfeng. Mahigit 10 sampal ang damapo sa mukha ni Renfeng, dahilan para mapuno ng dugo ang mukha nito. Ang yabang na ipinakita niya kanina ay matagal nang nawala, at bakas sa mukha niya ang takot. Sa harap ng madla ay patuloy siyang sinasampal ni Alex Dixon. Dinag na dinag ang tunog ng sampal. Tahimik ang buong paligid. Humingi man siya ng awa o sumigaw sa sakit, walang nang ahas na humakbang para pigilan siya. Nagulat din si Renan. Akala niya ay isang ordinaryong tao lang si Alex Dixon. Bukod sa kanyang mahusay na medikal na kasanayan, walang espesyal sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na bugbugin ni Alex Dixon si Renfeng sa kanyang harapan nang hindi nagpapakita ng anumang awa. Gaano karaming mga tao ang maaaring magkaroon ng ganoong katapangan na walang sinuman ang makakagawa nito? Hindi nakapagtataka na ang pinakamalaking tao sa Haicheng, si Li Tailei, at ang iba pa ay sumunod sa kanyang pangunguna. Isang sampal ang tuluyang nakabasag sa puso at lakas ng loob ni Renfeng. Napaungol siya at humingi ng awa. "Dixon, Master Dixon, nagkamali ako. Wala kang ninakaw. Please bitiwan mo ako."
Si Alex Dixon ay hindi natinag. Sinampal niya ulit ito sabay ngiti na hindi ngiti. Sino ang namamahala dito? Master Dixon, si Master Dixon ang namamahala dito. Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Renfeng habang siya ay sumisigaw sa takot. Mali. Malamig na sabi ni Alex Dixon at muli siyang sinampal. Ang kay-abangan ni Renfeng ngayon ay ganap na nawala. Para siyang manok na may sakit, humahabang mukha umiiyak at sumisigaw. Ren family. Pagdedesisyonan ng kuya ko. Saka lamang tumango si Alex Dixon bilang kasiyahan at pahatid inihagis siya sa lupa. Get lost. Puno ng dugo ang mukha ni Renfeng. Umirap siya at sinubukang tumakas. Muling nanggaling ang boses ni Alex Dixon sa kanyang likuran. Alam mo ba kung bakit kita sinampal? Una, hindi mo masasabi ang tama sa mali, at masasabi mo ang tama sa mali. Pangalawa, wala kang respeto sa nakatatanda, at kinokontra mo ang iyong kuya. Pangatlo, wala kang mata, at tinatreto mo ang masasamang tao bilang mabuting tao. Kinokontra mo lang ang kuya mo. Alam mo na kung ano ang gagawin, hindi ba? I know. Sumikip ang puso ni Renfeng. Mabilis siyang tumalikod at naglakad papunta kay Renan. Sabi niya sa nanginginig na boses, Kuya, ngayon lang ako nabastos. Patawarin mo ako. Tumango si Renan na may taim-tim na mukha. Tahim siyang nakahinga ng maluwag sa kanyang puso. Dahil isa siyang illegitimate child, kahit gaano ka-successful ang career niya, napaka-awkward din ang posisyon niya sa pamilya. Sa makatuwid, hindi siya tiningnan ni Renfeng ng mabuti. Nakita niya siya bilang kanyang malaking kapatid at nakipagkumpetensya pa sa kanya para sa mga karapatan sa pamamahala ng kumpanya. Kaya lang, masyadong incompetent si Renfeng. Kaya naman ipinasa sa kanya ng pamilya ang kumpanya. Lalo itong nagpagalit kay Renfeng. Maraming beses na niyang minamaliit siya sa publiko at pinahiya ang kanyang mukha. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, hindi ito convenient para sa kanya na disiplinahin siya, kaya hinayaan na lamang niya ito. Para naman kay Alex Dixon, bagaman hindi ito ipinakita ni Renan sa kanyang mukha nang turuan niya si Renfeng para sa kanya, lubos siyang nagpapasalamat sa kanyang puso. Nagtaas siya ng boses at nagutos, dalhin mo ang regalo ni Master Dixon. Awkward na sinabi ng isa sa kanyang mga subordinate, Boss Ren, ang purple ginseng. Inagaw ni Young Master Zhao. Nakaramdam ng awkward si Renan at mabilis na humingi ng tawad kay Alex Dixon. Pagkatapos ay galit niyang sinabi, pumunta ka at hanapin siya. Dapat mong ibalik ang mga gamit ni Master Dixon. Tuldok. Nagpadala si Renan ng mga tao para hanapin si Renfeng at inimbitahan si Alex Dixon sa sala para tanggapin siya. Napaka-respeto niya. Kung paano hahaharapin si Renfeng, hindi binanggit ni Renan ang isang salita tungkol dito. Patuloy lang siya sa paghingi ng tawad kay Alex Dixon. Si Renfeng ay ang kanyang nakababatang kapatid. Kahit gaano siya katanga, hindi maputol ang relasyon sa dugo. Nang makitang ginawang maliit na bagay ni Renan ang isang malaking bagay, hindi na ito binanggit ni Alex Dixon. This was ibang tao's family matter, kaya wala siyang masabi. Gayunpaman, patuloy pa rin si Renan sa paghingi ng tawad sa nangyari kanina. Pagkatapos ng hapunan, inimbitahan niya si Alex Dixon sa Treasure Medicine Pavilion at nakiusap sa kanya na pumili ng ilang halamang gamot para hindi siya mapalagay. Pagkatapos ng nangyari ngayon, orihinal na ayaw pumunta ni Alex Dixon, ngunit ang kabilang partido ay masyadong mabait para tumanggi. Naisip niya na ang Medicine Pavilion ay isang lugar kung saan inilalagay ang mga mahahalagang halamang gamot sa Ren family. Marahil ay may iba pang mahahalagang halamang gamot bukod sa lilang ginseng, kaya't sumunod siya at naisip na makabubuting tingnan muli. Naglakad ang grupo papunta sa entrance ng Treasure Medicine Pavilion. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at biglang nakita ang isang naguguluhan na nakatayo na tumatakbo palabas ng pavilion. Natigilan siya. Si Megan Lewes ba talaga? Nabalitaan niyang nagbayad ng malaking halaga ang Lewes family para piyansahan siya, ngunit hindi niya inaasahan na narito siya. Nakita rin ni Renan ang taong ito at agad na sumigaw, tumigil ka nga dyan. Sino ka? Nagpanik si Megan Lewes sa kanyang puso at hindi napansin ni Alex Dixon na napapaligiran ng karamihan. Mabilis niyang sinabi, ako ang bisita ni Renfeng. Inimbitahan niya ako rito. Habang nagsasalita siya, may tinago siya sa likod niya.
Sumimangot si Alex Dixon at gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Hinawakan niya ang kanyang palso at ipinakita ang kahon ng mahogany sa kanyang kamay. Alex Dixon, bakit ka nandito? Bigla siyang nakita ni Megan Lewis at agad na napasigaw sa gulat. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, ninakaw mo ang purple ginseng. Ako, hindi ko ginawa. Kinagat ni Megan Lewis ang kanyang mga ngipin at walang takot na sinabi. Ito ay regalo ni Renfeng sa akin. Gusto mo akong mostiyahin noong nakaraan, at ngayon gusto mo akong akusahan ng pagnanakaw ng mga bagay. Walang hiya. Hindi ito bagay kay Renfeng, ito ay sa Ren family. Tumingon si Alex Dixon kay Renan at walang pakialam na sinabi, ninakaw niya ang purple ginseng. Ano ang dapat kong gawin sa kanya? Sa bagay, nasa Ren family sila. Kailangan nilang marinig sa sasabihin ni Renan tungkol sa mga bagay na ito. Naglakad pasulong si Boss Ren na may taimtim na mukha. Hindi niya kayang parusahan ang sarili niyang kapatid. Gayunpaman, hindi siya nagpapakita ng anumang awa sa isang babaeng hindi kilalang pinanggalingan. Kay Master Dixon ang bagay na iyan, itapon ang babaeng ito at baliin ang kaliwang kamay. Nang marinig niyang babaliin na ang kanyang kamay, sa sobrang takot ni Megan Lewis ay muntik na siyang matamba. Kinasusuklaman niya si Alex Dixon at tumili. Renfeng, halika at iligtas mo ako. Si Renfeng ay sumugod mula sa gilid. Nang makita niya si Alex Dixon, hindi niya namamalayan na lumayo siya sa kanya. Sinamantala ni Megan Lewis ang pagkakataong makalaya at nagtago sa tabi ni Renfeng. Niyakap niya ang braso nito at umiyak, Ren young master. He wanted to molest me again. Pagtingin sa kanilang dalawa, napangisi si Alex Dixon sa kanyang puso. Tila si Megan Lewis ay kasangkot muli kay Renfeng. No wonder gusto siyang patayin ni Renfeng ngayon lang. Gusto pala niyang pasayahin si Megan Lewis. Abangan ang susunod na kabanata.